Binalilyo sa Mandaue, Cebu, patay matapos mahagip ng palikon truck. DPWH Secretary Vince Dizon sinabing sa kulungan na magpapasko ang sangkot sa mga flood control. At Juan Ponce Enrile pamanaw na sa edad na 101. Magandang gabi po, narito na ang Balitaan Plus Prime Time sa High School Channel 4. Ito po ang inyong lingkod, Arginawan David Buel. Binatilyo sa Mandaue, Cebu, patay matapos mahagip ng palikong truck. Patay ang sa binatilyo na yan matapos siyang sumingit sa ligid ng isang papalikong truck at mahagip ng sasakyan sa Mandaue, Cebu. Sa video na nakalat ng High School Cebu na inyong ito ng Webes, mapapanood sa dashcam video ang paglalakad ng binatilyo sa gilid na kalsada sa barangay Tingub. Ilang saglit pa lamang ay biglang tumakbo at sumingit sa gilid ng palikong truck ang binatilyo. Biglang napahinto ang sasakyan, nahagip na lamang nito ng biktima. Sinabi ng kapitan ng barangay na napatay ang biktima na isang grade 9 student. Paliwanag naman ng truck driver na nasa kustodiya ng pulisya, hindi nakita ang biktima. Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon sinabing sa kulungan na magpapasko ang mga sangkot sa flood control. 4 na sangkot sa flood control projects ang magpapasko sa kulungan dahil sa mga isinasampang kaso laban sa mga ghost project, kabilang ang 26 na taga-DPWH sa Bulacan. Sinabi pa ni DPWH Secretary Vince Dizon na ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ihahain na nila ang kasong kriminal ngayon o sa susunod na linggo. At mga kabalitaan sa malungkot po na balita, pumanaw na po sa edad na 101 ang dating President at Legal Counsel si Juan Ponce Enrile. Sa edad po yan na 101. Pumanaw na si Juan Ponce Enrile, ang Chief Presidential Counsel o Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dating Senate President. Yan po yung kinapirma. Siya ay isang senador judge na sa impeachment trials ng nooy Presidente Joseph Estrada. Yan po ay kinapirma yung huling bahagi ng 2000 hanggang unang bahagi ng 2001 at nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012. Kinumpirma po yan ng kanyang anak na Secretary Enrile. Nagbitiw si Enrile bilang Senate President noong 2013 sa gitna ng kontrobersya sa pondo ng Kamara. Noong 2014, sinampahan siya ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng maling paggamit ng pork barrel funds. Siya ay sumuko sa Camp Crame at gumugol ng mahigit 1 taon sa ilalim ng hospital arrest sa Philippine National Police General Hospital. Si Enrile ay nakalaya sa piyansa noong 2015. Noong Oktubre 24, 2025, tumalos si Enrile online sa promulgation sa kanyang mga kaso ng graft ng Sandigan Bayan mula sa ospital kung saan ayon sa kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile ay siya ay naka-confine para pamalaan ang kaniyang demonya. Yan po mga balitang kabuuan ng Balitaan Plus Prime Time. Mga balitang higit pa sa katotohanan. Subok subaybayan ulit sa Balitaan Plus FB page o sa YouTube channel. Sa ngalan ng Balitaan Plus Servisyong Paaralan, ito po ang inyong lingkod, Arginawan David Buel, nagulat para sa Balitaan Plus. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.